Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga reyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bureau of Fire Protection o BFP ng Bontoc Mountain Province sinubaybayan ang level ng tubig sa Chico River. Si Arlene Fagian sa report. Agtultuloy iti panag-monitor dagiti personnel iti Bureau of Fire Protection Bontoc Mountain Province iti igid iti Carayan Chico ditoy Bontoc. Napatag daytoy nga proactive measure tapno ti kastaket maipasigurado ti kinatalged iti komunidad ken tapno malapdan dinanyaman nga mabalin nga insidente a mapasamak gapu iti kasasaad iti tiempo. Sigon iti Municipal Information Office iti Bontoc aging gana iti agsapa iti Mountain Province ket adda iti sidong iti Tropical Cyclone Wind Signal number 2 anang itunda iti nangato nga level iti danom iti Carayan nga isu iti banbantayan tapno masalakniban dagiti umili. Kabayatan 9 palagipay iti Bontoc Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office iti publiko iti panagkedkedda amapan iti Carayan tapno maliklikan iti anyaman nga madi nga mapasamak ken bantayan da dagiti paryentes iti anak da tapno ti kastaket awan iti madisgrasya. Ket manipod ditoy Bontoc, Arlene Fagian para iti World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Pagtaguyod sa kapakanan ng mga bata tampok sa idinaos na symposium para sa selebrasyon ng National Children's Month sa Dagupan City. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Bilan pakikisakay na lokal na gobyerno Dagupan at sa selebrasyon na sa National Children's Month nata na bulan na Nobyembre sa kaya symposium so ginawaya dinauloan na sa PNP. Tampo sa aktibidad so saray na pagga na aralan piyan na itulak ya nagamuran so kamaungan para at saray ugugaw. Unong at saya in pasilong daad sa tatawag na capacity building on protection of children laban at sa panabuso, panbaliwalatan, eksploitasyon na dinauloan na sari walad PNP Directorate for Investigation and Detection Management tan Crime Research and Analysis Center so saray miyembro na Child Protection Committee na Dagupan kaiba so amin na barangay kapitana syudad, barangay secretary, school heads, SK chairman, PTA presidents, PNP Women's Desk tan sari Public School District Supervisor at syudad. Diyan tulong na sayan aktibidad iilaloan na sa LGU tan sari stakeholders ya magnayo na itulak so pankamaungan na sari ugugaw para at say marakapdan kaimbwasan. Manlalapod Dagupan City, siyak si Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. Magsasaka sa Tanay Rizal na mayroong insured agricultural products na sinalanta ng Bagyong Christine matatanggap na ang claims mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Ang detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Hinihintay na lamang ng ilang mga agrikultor sa Tanay Rizal ang makukuhang claims mula sa Philippine Crop Insurance Corporation para sa kanilang insured agricultural products na napinsala ng Bagyong Christine ayon kay Municipal Agriculturist Romeo Brizo Cruz. Sa episode ng Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas Lucena kaninang umaga, ibinahagi ni Ginoong Cruz na marami na rin sa mga apektadong agrikultor ang nakakuha na ng kanilang indemnity checks mula sa PCIC. Paliwanag pa ng opisyal, may kalakihan ng pinsala sa agricultural sector sa Tanay nang nagdaang Bagyong Christine lalo na sa aquaculture. Nasa 4.6 million pesos anya ang pinsala sa rice, 2 million pesos sa high-value crops at halos 67 million pesos naman ang damages sa aquaculture kasama ang commercial. Sa kabila nito, balanse anya mga programang pang-agrikultura sa Tanay at nakahandang tumulong ang lokal na pamahalaan kasama ang Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda upang maibangon kaagad ang sektor ng agrikultura sa bayan. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joshua Miguel Suarez. Palawan may pinakamaraming botante sa Mimaropa Region. Si Goody Sarsagat ng RP Palawan sa balita. Ipapalam ni Attorney Suminigay Merindato, City Election Officer ng Calapan City, nga Palawan ang may pinakamantas nga raka ang botante sa rehiyon nga indasunan ang Oriental Mindoro ig Occidental Mindoro. Makuna mag-aabot sa sobra sa 2 milyon ang registered voters sa bugos nga rehiyon sigon sa pinakauring voters registration nga ing buhat ang komisyon. Mag-aabot sa lampas 700,000 ang registered voters ang Palawan. Nagadasundigi ang Oriental Mindoro nga nag-aabot sa sobra 300,000. Total registered voters Romblon lampas sa 200,000 ig ang Marinduque na nga sa sobra 165,000 registered voters. Midyan da kunong 71 munisipyo ang Mimaropa ig midyan nga 1,460 nga mga barangay sa dadi. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat. National Food Authority o NFA Surigao del Sur iniulat ang magandang takbo ng Palay Procurement Program nitong anihan. Balita mula kay Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gitaho ni Alvin Balatero, NFA Surigao del Sur OIC Branch Manager nga maayo ang nahimong dagan sa ilang palay procurement program ining panahon sa ting-ani. Sa pagkikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag kaniya, mukabat na matud pa sa 240% ang accomplishment nila alang sa kasamtangang tuig. Gani halos mapuno na ang ilang tandag warehouse nga adunay kapasidad nga 200,000 bags. Sumala pa ni Balatero, dako ang nahitabang sa presyo sa NFA sa karon nga naa sa 23 pesos matag kilo sa clean and dry nga humay subay sa ilang price range scheme kon pricers kundiin mas gipili sa mga mag-uuma nga magbaligya sa ilang humay diha sa NFA aron mukita og dako. Ang naipon nga humay ug bugas sa NFA mo'y magsilbi nga buffer stock sa ahensya nga gamiton panahon nga adunay kalamidad. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Disaster resilient na mga pabahay tiniyak ng Ministry of Human Settlements and Development o BARM. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Hulong. Base siya sa Bakasan Ministry of Human Settlements and Development atau MHSD BARM in panai sa kulang matanam iwan lapas bay hakatilibot simbinay bayan. Kaya bahagi Ismail W. Ibrahim bang Samoro Director General sa MHSD BARM so kuntung gatos na iwo housing gap in nawaya sa Bakasan parintabang Samoro. Halupa sug ang nakatibukan 500 housing unit in napahinang iban hihinang pa sin MHSD Sulu bilang bahagi sin kaahyon kasambakanin iwuhan housing gap ini. Liuray nga pagdihil balingkat iban matanambay tiya tanto sin upis in mapahun iban matatasin ni nga jinis aramala awla na bihaon daraning pagsugod sin hunus damikyan kaawnan paisab sin climate change. Hapag tibok pa sa Jasin Dagbo sin bahay miyumuhot nila in suway disaster resilient ini. Ganap pay tapay Ibrahim mahugot in pagkainako nila pa Municipal Engineering Office sa Hambuk Pasisil hamat matanto in lupa pagpatindukan sin housing project malayo ha mga aramalabi na sin pagdiri sin lupa ato landslide iban di pagdunukan. Dengan RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.